Dahil sa pinaggagawa ninyo, eto, may sagot si Vice President Sara Duterte. Ayan, gumawa ng liham si VP Sara. Oh, tingnan natin ha. Oh. Oh, ayan. 'Di ba? Nababasa ninyo? Maliit no. Saglit. Ayan, alalakihan natin. Tingnan natin kung malalakihan. Wait lang. Lalakihan pa kaya ito? Lakihan natin ha. Ay, ayaw na lumaki. Basahin ko na lang ha. Basahin ko na lang po sa inyo. Okay? I-screenshot nyo na lang. Ito, statement ni VP Sara. Nako, pakinggan nyo mabuti. Kasi manggagalaitin na naman dito sila Tamba at kampon niya. Ang nakakatakot dito, bawat may statement si Sara, meron silang counter. Parang boxing nangyayari ngayon eh. Nung sinabi nilang tambaluslos, may ginawa ang Kongreso. Nung humirit si PRRD, may ginawa ang Kongreso. Nung sinabi ni Sara na wag suportahan itong magkaroon ng peace talks, meron silang iniimbestigahan. Laging-lagi na lang. So basahin natin. Sabi ni Sara, official statement to ni VP Sara, Assalamualaikum. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban nila Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Hoy, VP Sara, walang anuman at 10 ng aking mga nanunood ngayon, alam ko sila ay masayang tinulungan si K. Eric. Pinapasalamatan tayo ni VP Sara. Pinasalamatan niya yung mga sumuporta kila K. Eric et al. Eto masama niyan. Sino ba ang nagkulong kay K. Eric? At ang mga sabi-sabi, siyempre, nasa ulo niyan, si Romualdez. Pambihira, alangan namang speaker siya. Totoo man or hindi, hindi niya kayang pagbawalan yung kanyang mga tao. Anong kwenta siyang speaker? So, ibig sabihin, sabi ng iba, may kamay sa pagpapakulong si Romualdez. Totoo man or hindi, magkaiba na naman yung dalawa. Eto na. Abangan ninyo, iiyak na naman ba sila Tamba at ang Kongreso? Noong December 5, ikinulong sina Dr. Badoy at K. Eric sa House of Representatives. Matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na malayang makapahayag at malayang pamamahayag. Ito po karapatan ng lahat. Sana nga lang din magbigay ng statement ang KBP. Di ba sinabi, naging issue tong Sotolo at hindi naman sila member ng KBP. Ako rin ay nagtataka, bakit wala ding ini-issue statement ang KBP? Sana, member man nyo o hindi nyo member, magbigay kayo ng statement na supporting na hindi dapat binubusalan ang bibig ng mga mamamahayag. GMA, News 5, mainstream media, magsalita kayo. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas nila Dr. Badoy at K. Eric para ipaglaban ng ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. KBP, bakit kayo tahimik? Statement lang hinihingi namin. Yung iba, bakit kayo tahimik? Sana kayo kahit pula, kahit dilaw, kahit anuman ang kulay ninyo. Ang ipagtanggol nyo dito yung karapatan. Yan yung sinasabi natin. Hindi na to kulay-kulay, kaya ako naiinis dito sa mga dilawan eh. Imbis na natutuwa kayo kinukulong, anong klase kayo? Kung may kasalanan, okay lang ikulong. Pero tandaan natin, ang pinaglalaban natin dito, yung karapatan nating magsalita. Buti pa si VP Sara. Grabe. Una, nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy
at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurgensya at sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Oh. Ito na, nabanggit na si PRRD. Oh. Ang kampanya ng Duterte administration, si PRRD, at kumakalaban sa mga mga terorista. Terorista. NPA. Ibig sabihin, na-recognize ni BP Sara na ito ay talagang tumutulong sa paglaban sa mga terorista. Ang tanong, kayo ba kumakampi sa mga terorista? Kayo ba binibigyan nyo pa ng budget ang mga terorista? Ako'y nagtatanong lang, ha? Kasi pinasalamatan ni BP Sara eh. So, ibig sabihin, baka merong kumakanlong ng mga terorista. Nagtatanong lang. Kung hindi nyo kinakampihan, ginagamit nyo ba ang mga NPA o mga leftists o yung mga galit at lumalaban sa gobyerno? Di ba? Nakita nyo na ang difference? Nakita nyo na ang difference ng BP Sara namin. Huwag na nating sabihin kung pula, dilaw, asul yan. Meron kasi yung mga seryoso ng ayaw sa terrorism. Ayaw sa karahasan ng mga NPA, etc., etc. Meron yung iba, tahimik, ipinagtatanggol pa. Hindi naman nila inaamin na sila ay sumasang-ayon, pero hindi nila kayang labanan. Hindi nila kayang i-disown, hindi nila kayang kondinahin. Yan po ang issue dito. Hindi kung tama o mali o fake news si Ka Eric o hindi. Sabi ko nga, ako kontra durigista. At yung lalaban sa droga, kakampihan ko. Hindi ko sinasabing mali sila o tama. Pero yung lalaban sa droga, kampi ko. Ganyan din yung sila Sara. At ito ang gusto kong labanan. Pangalawa sa droga. Yung mga makakaliwa na yan. Yung naghahasik ng lagim. Mga rebelde. O sige nga, kayo na sumagot. Nagtatanong lang. Sino sa tingin ninyo ang nagkakandong sa mga rebelde? Bakit sila nanunumbalik? Bakit sila malakas ngayon? Na napahina na yan ni PRRD. Kayo talaga, wala akong pinagbibintangan. Kung tinamaan ka, sapul ka. Ibig sabihin, nagkakandong ka. Kasi kung hindi ka nagkakandong, bay tuwang-tuwa ka sa sinasabi ko. Magagalit ka lang naman kung nagkakandong kayo ng rebelde. Tama or tamang-tama? Tuloy, kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Babalik na naman to sa Duterte. Nagpapasalamat siya sa mga retired PMA, mga alumni at dating miyembro ng AFP. Tatandaan ninyo, ang Duterte, mahal ng mga uniform men, ng mga sundalo. Mahal. Pati pulis, mahal ng mga Duterte. Bakit? Sinuportahan niya. At alam nila, hindi man perpekto ang mga Duterte. Gaya mo, gaya ko. Alam natin, hindi tayo perpekto, hindi rin sila perpekto. Pero alam natin, seryoso ang Duterte sa paglaban sa mga rebelde. At tatandaan natin, may mga galit talagang mga militar
sa mga rebelde dahil marami silang mga kaibigan, kamag-anak na napatay ng rebelde. Kaya alam nila yung genuine, authentic, original, totoo na lumalaban sa rebelde. Hindi yung pakunwari, peke na lumalaban sa rebelde. Naiintindihan? Alam nila yan, hindi nyo maloloko yan. At kaya naalala nyo, gumawa sila ng pirma na nire-request ipalabas tong mga ito. At imbestigahan, hindi lang palabasin tong dalawa na ito. Imbestigahan kung merong pag-aabuso ng kanilang trabaho, ng kanilang power, itong mga kongreso sa pagpapakulong. Kaya mga sir, sino man pumirma dyan, salute sa inyo, hindi ko man kayo kakilala. Kayo man ay pula, dilaw, asul, puti, berde, wala akong pakialam. Thank you, maraming salamat. Tama yung sang-ayon ako sa ginawa ninyo. Ituloy natin ang laban doon sa tunay na rebelde. Kaya siguro, mahal eh. Again, hindi nagtawag ang Duterte wala palang Duterte, ang mga Duterte ng mga sundalo. Kusang loob nila yan. Hindi po kami nagtatawag o ang mga Duterte ng pag-aaklas sa mga kasundaluhan. Kita lang nila, tandaan natin ang sundalo, nakabantay kung merong nalalabag na karapatang pantao. Kaya matapang na statement ni BP Sara to. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Integridad? BP Sara? Hindi, tama naman. Concerned doon ng mga Kaya lang, integridad, medyo na eh. Ewan ko lang ha. Ewan ko magsalita ha. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media. Oy! Maraming nagpasalamat siya sa pagkakaisa ng kasapi ng media. Social media, practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Dr. Badoy at Ka Eric. BP Sara, madam, matanong ko lang po kayo, kasama ba dyan sa pisanamatan nyo yung mga mainstream media? Natahimik? Kasama din po ba dyan yung mga yung kunwari ay galit sa rebelde pero hindi kayang kondinahin ng rebelde? Di, pinasalamatan niya. Kasama rin ba dito kay BP? Ako nagtatanong lang po Wala kasing nagtataka ko, walang nagtatanong sa KBP. Ano ba ang masasabi nyo? Ang KBP, walang binigay na statement. Walang binigay, as far as I know, walang binigay official statement kung anong stand nilang KBP dito. Kasi hindi raw membro. But still, broadcaster kayo, kaya nga KBP. Dapat meron kayong stand. Dapat ba, tama ba yung ginawa kila Ka Eric? Dapat ba binubursalan? Maraming salamat at buti pa si Vice President na appreciate yung mga lumalaban para sa mga mamamayan. Yung iba, imbis na magpasalamat, binubusalan pa. Parang ang nasa isip, Merry Christmas. Pamasko po, Ninong, pamasko po, Ninang, Merry Christmas sa'yo. Ang babait ninyo, thank you. Nako, ang dami. Ang daming umiikot na pamasko ngayon. Nako. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatag ng mapayapa at matibay na bayan. Syukran. Sara G. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of Department of Education, 13th of December 2023.
Maraming salamat po sa statement, VP Sara. May tanong ako. Nagtatanong lang po, ako'y patas naman. Pag may magandang ginawa, pinupuri ko. Pag nakukulangan ako, may sasabihin ko. Nagtatanong lang, patas lang po tayo. VP Sara, maraming salamat sa statement. Kay VP, asa ng statement niyo? President Marcos, asan po ang statement niyo? Ngayon, eto aabangan natin. Meron na namang matapang na statement si Sara. At alam na alam natin may pattern. Ano na naman kaya ang iiiyak? Nagtatanong lang po ano na naman kaya ang iiiyak ng kampon ni Tamba? Ito po, hindi ko po kayo iniinsulto na kayo iiyakin. Pero ano lang po yan parang, halimbawa, ako kasi madalas ako manood ng NCAA basketball Diba? Pagka meron doon yung, halimbawa, usapang basketball tayo meron yung kunwari na siko, pero hindi naman na siko, umarte lang. Tapos babagsak, natawagan ng foul yung kalaban kasi umarte yung isa. Anong sinisigaw ng tao? Anong sinisigaw ng crowd? Iyakin, 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 iyakin. Di ba? Hindi ibig sabihin umiyak talaga yung player. Kaya lang, sumbongero sa rep. Ayaw maglaro ng patas. Ayaw manalo ng tungkol sa talent. Gusto iiyak sa referee. So, hindi ibig sabihin, iyakin kayo Kongreso or yung kampon ni Tamba. Ibig ko lang sabihin dyan, mag-iingay na naman kayo at siguro babanat na naman kayo against Sara Duterte. Hindi ko po nililiteral, wag nyo pong literalin Kaya nga nagtatanong lang ako Iyakin, iyakin, iyakin. Hindi, di ba ganyan ang ganyan ang sigaw nila Ganyan ang sigaw pag sa NBA. Sino laging sinisigawan ng iyakin sa NBA? Sino yung mahilig umarte ron? Di ba si Lebron? Naging image na ni Lebron yon. Iyakin. Totoo ba? Hindi. Ngayon, sa politika, sino iyakin? Kayo na mag-isip. Ako yung nagtatanong lang. Ano na naman kaya ang iiyak nila? Sigurado may counter punch na naman sila. Abangan ninyo. Kung hindi man ubabot yung counter punch nila ngayon, after Christmas season, sino naman kaya ang aatakihin, bubulat-latin ang buhay, bubulat-latin ang kung ano-ano, dahil nagsasalita ng totoo. Ano naman kaya ang iiyak? Kaya nga, dapat labanan nyo ang totoong terorista. Labanan nyo ang totoong rebelde. Huwag kayong mapangpanggap na lumalaban sa terorista at rebelde, hindi nyo kayang kondinahin. Di ba? Performance will start momentarily.